Kaya nga, nakakapit siya. At mag-aaral po. Sila po ang misya. Doon na po tayo sa Lula. Pagi. Isang maganda pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon nasa unang araw ng ating Misa de Gallo. Isama po natin sa ating panalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Madeleine Glenn Cruz and family, Willie and Mila Mateo, Emerson and Myla Guaso, Roger and Wilma Moreno, Reza and Reyna Bernardo, Evelyn Mago and family, Paul Color, Bessie Del Mundo, at para sa kaluluwa ng mga lumaon nating kapatid, kasama na si Christian Gonzalez, John Vincent Bautista, Victoriano and Teresita Navarra, Felisa and Ricardo Legaspi, Reynaldo Alfonso, Reynaldo and Bonifacio Neri, Edmundo Neri, Renato Vicente, Dolores Aquino, Marites Peña Puerto, Joseph De Leon, Benjamin Sr. and Manila Bernardes, Benjamin Jr. and Susana Bernardes, Wilfredo and Reynaldo Bernardes, Roberto Batidas, Daniel Dona and Omar Olmesa, Leticia Barrero, Susan Kelly, Orlando Mago Jr. Sino, at lahat ng mga kaluluwang walang makakaalala. Aking kong ihanda ang ating mga sarili sa pagsisimula ng banal na pagkikinig. Paalala po sa lahat, ang Happy Birthday Jesus envelopes ay iaalay pagkatapos ng post-communion prayer. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay natin awitin ang magbungad na araw. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagsisimula natin ng mga misa bilang paghahanda sa Pasko, hinihingi
Dalangin natin sa Panginoong linisin ang ating mga puso at ihanda ang mga ito para sa pagtanggap sa Kanya. Panginoong Jesus, Ikaw ang dahilan ng aming pag-asa, kapayapaan at kagandahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, naparito ka upang tukutin ang mga pangako ng mga propeta noong una. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikinagkasundo mo kami sa Ama at sa isa't isa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lamang, O Kristo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na itinalita ng anghel ay naging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat sa amin, iyong pinagpala. Nawa'y nilalagaan ng lahat.
kailan kami nalaw, kapayapaan mo rin upang umiral sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tutuyo, "Nagpasuko kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang malikas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo ay sandali inasyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang itinagagawa sa akin ng Ama, at siya pa naman ginagawa. Yan ang nagpapatotoo na ako ay sinuko niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga naman, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Isang pasasalamat para sa ating lahat sa pagsimula ng ating pagsisiyam upang ihanda ang ating mga puso, ang ating buong kalooban, at higit sa lahat, ang ating mga tahanan at pamayanan sa pagdating ng Panginoong Jesus, lalo-lalo na sa kanyang pagkasilang muli sa ating mga puso sa pagdating ng Pasko ng kanyang pagkasilang. Excited na ba kayo si Kristo'y magsilang muli sa inyong mga puso? Hindi na literal na mauulit pang si Jesus ay maisisilang katulad ng isang sanggol 2,000 taon nang nakalipas. Ating ginagawa ngayon sa pagsimula ng ating Misa Regalio, ating pinararamalan sa loob ng siyam na umagang ito. Mary is our mother. Mary is our companion. Mary is our guide to lead us to Jesus. Siya ang ating kasama na gumagabay upang tayo ay tunay na makapagdiwang na si Kristo'y ating tunay na nakapagligtas. Kaya sa loob ng siyam na umagang ito, sana huwag kayong anawa, huwag kayong magsawa, dahil tunay tayong magninilay. Higit sa lahat, tunay na magdasal. Siyam na araw, siyam na umaga, na isang makabuluhang paghahanda upang si Kristo ang banal ay manahan sa inyong puso. So unang-una sa lahat, sa loob ng siyam na araw na ito, siyam na madaling araw, linisin sana natin ang ating mga puso. Let your hearts be clean. Hindi maaaring tayo makapagdiwang ng isang makahulugang Pasko kung ang ating mga puso, ating mga buti o konsyensya ay madumi. Madumi sa pagkakasala. Maraming mga palaki
sa ating puso, maaari ito'y mga katangian o asal. Maaari ninyong mga puso ay maraming mga hindi nagkakaunawaan, nagkakaalitan, nagkakaliman ng kasamang loob sa isa't isa. Panahon na unti-unti natin alisin, tanggalin sa ating mga puso ang mga ganoong panakid dahil yan po'y nagpapabigat sa ating damdamin at hindi maaaring manahan sa ating kalooban ang banal. Paano tayo magkaroon ng isang matiwasay, makahulugan at banal na Pasko kung ang puso mo, kung sa loob-loob mo ay malinis. Maraming mga bigat na pinagdaraanan. Now is the time. Today is the right time for us to cleanse ourselves. Linisin ang iyong kalooban. At sa gayon, si Kristo ang manunubos ang kanyang pagsilang muli at pagpasok sa buhay mo. Ang puso mo ay tunay na mananahan sa Diyos. Kahapon, maraming nag-Christmas party. Sweldo na ba kahapon? Tumanggap na ba ng sweldo? May purpose. O baka narubos na. Ubus na, kawawa naman kayo. No? Kaya marami rin mga nagtapos sa kanilang mga public schools. Kahapon nagtapos ang kanilang mga pasok, ang aral, ang klase. Kaya nagsimula na ng mga bakasyon sa mga kabataan natin. Hindi pala, ang kabataan ay unang araw ng simbang gabi. No, pinapahalagahan natin ang mga kabataan. We value the youth. Kayong mga kabataan ay hinahamon na tumugon, magbigay ng inyong banal na presensya, ialay ang inyong banal na presensya para sa Diyos. We recognize, we acknowledge the young people sapagkat ang inyong presensya sa simbahan ay napakamahalaga kung wala ang mga kabataan. At silang pag-asa ng ating pananampalataya, pag-asa ng ating simbahan. Ano na lang kaya ang ating patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos kung walang mga kabataan? You, the young people, no, have important role to play. Tinatawag kayo ng inyong simbahan kayo makisalo, makisabay sa saya at tunay na diwa ng ating kapasuhan. At sana'y kayong mga kabataan, no, umukol kayo ng panahon, lalo lang o maglaan ng panahon, lalo na sa pagpapakabanal. Higit sa lahat, bigyan ng buwang si Kristo sa inyong puso. Allow Jesus to stay with you. Give time for Jesus that He will truly come and live with you. Walang mga kahulugan ng ating pagsasaya sa anumang pagdiriwang ng ating Christmas parties kung wala si Kristo. Kaya nga ang tunay na diwa ng Pasko ay Kristo. Amen? Linisin ang ating puso. Linisin ang ating mga sarili. Kaya, ayon sa ating narinig sa Ebanghelyo, manindigan sa katotohanan. May patotoo si Juan Bautista. May patotoo ang Panginoong Jesucristo. Hinihikayat tayong lahat na sana'y bilang Katoliko, bilang Kristiyano,
manindigan tayo sa katotohanan. Let us stand for truth. Let us stand with the truth. Let us believe the truth. And let us do the truth. Ang mundo ngayon ay maraming kasinungalingan. Ang mundo ngayon ay nagpupudyok lagi ng mga makasarili. We are always tempted by the world. That life is always to push selfish interests. Ang mga makasariling gusto. Yan ang gusto ng mundo sa labas. Subalit tayong mga mananampalataya, tayong mga katasunod ni Kristo, tayong mga Kristyano, sino ba ang tunay na diwa ng ating pagkakristyano na ang tawag sa iyo ay Kristyano? Hindi ba si Kristo? Kristyano ang tawag sa iyo, kaya narito ka nagsisimba. Ngunit, sino ba talaga ang diwa ng ating sinusunod si Kristo? At si Kristo ang totoo, si Kristo ang liwanag, si Kristo ang ating kapayapaan, si Kristo ang pag-ibig. Unang-una, ang aral na ating pagkakahawakan ngayon, nagsisimula pa lamang tayo sa ating simbang gabi. Tumayo at manindigan sa katotohanan. Maraming nalilinis, maraming nalilinlang, marami ang nanloloko. Dahil sa mundo na napakaraming kasinungalingan. Social media, ang daming kasinungalingan dyan. Hindi lahat ng nakikita, hindi lahat ng narinig ay totoo. Ang iba dyan, fake. Ang iba dyan, nanlilid lang. Kaya, maging mapagbatsyag, maging laging nag-iisip na sana ang lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa ay laging nakaugat sa totoo. Ano ang totoo? Ang maliwanag at sumunod sa aral at utos ni Kristo. Sapagkat si Kristo naman ang katotohanan. Ang pananampalataya ko ay nakaugat sa totoo. At yan mo ng iba, kundi si Kristo. Tinapag ka, inaakay ka, at inuubog ka ayon sa totoo. Tanggapin mo si Kristo, kapag tanggap mo siya, ang ating buhay ay laging nakaugat sa totoo. Gagawin natin ang totoo. Ayaw natin ang mga sinungaling. Ayaw natin ang mga mapagkulungan. Ayaw natin ang mga mayayabang. Mga mayayabang na yan, ito ay laging maangas lamang dahil may mga pinagpatakpan sila. Ayaw nilang harapin at tanggapin ang katotohanan. Kaya nagmamayahan. O kapag pinag-isa-isa o kapag sinusuri ang mga mayayabang, wala naman silang alam. May pinagtatakpan lamang. So, tayong lahat, ang kapatid, kung Kristyano ka, at nakunggat ang buhay mo sa totoo, manindigan at gawin ang totoo. Ayaw natin sa pagsisungan. Amen? Amen. Kaya ang ating buhay sumasalamin ng katotohanan. God bless you.
Mga kapatid, sa pagsisimula ng simbang gabi, itulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon ng mga may pusong puspos ng pag-asa, katotohanan at pagtitiwala. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Para sa ilang simbahan, naway matutunan niya ang panawagan ng Panginoon para sa pagbabago at itutungo sa ilaw ng Ebanghelyo upang maging inspirasyon ng katauhan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan ka namin. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng mga pari, naway tulad ng mga propeta noong una, maipaalala nila sa atin ang mga tunay na dapat pahalagahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Para sa lahat ng Pilipino nasa ibang bansa, naway ipag-iwan nila ang nilipinodena ng pagsisaigin ng sila'y narito sa inyong bayan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Para sa lahat ng walang trabaho, walang bilangan, may sakit o naglusan. Naway ihawin sa kanilang pagsisimula ng pagpapagin ang matibay na pag-asa para sa kanilang pagbabago. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Para sa mga Pilipinong mag-anak, lalo na ang nakaharap sa iba't ibang pagsubok. Naway ang gobyerno ng bansang ito'y maging bukas sa pagdating at pagpapalakas. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan ka namin. Para sa ating mga kabataan, naway hindi sila maakit ng mga bagay na makamundo. Sa halip ay pagsikapan nilang hanapin ang Panginoon ng buong puso upang sa bawat gawain sila ay gabayan ng katanungan kung si Jesus ang nasa kalagayan ko, ano ang kanyang gagawin. Manalangin tayo. Halina, Halina, Panginoon, Panginoon, kailangan ka namin. kailangan ka namin. Para sa ating pamayanan, gawa ang modelong ito'y maging isang pagkakataon lalong mamalaki sa Panginoon at muli ang mahalaga sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka Kailangan ka namin. namin. Para sa mga may maluha at napanete ng pansanan, maging kapunan nawa nila sa katensyon at paghinaan ng mundo. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, kailangan ka kailangan namin. ka namin. Panginoong Jesus, itulog mo ang simbang gabi ito'y maging panahon ng taimtim ng pagbabagong espiritual. Naway makapaghanda kami para sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Alam mo, God,
po sumimba ngayon, simbang gabi, unang simbang gabi po. Joseph, nandito po sa labas. Magdalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabigan ng mahal na Birheng Maria na Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin na lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang habunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ni San Andres at ng mga apostol, ni San Dionisio, ni San Pablo, ika-anim at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,